So, bumili ako ng Nintendo Switch OLED this year lang kasi yung price ng Nintendo Switch OLED is kalahati na or mas less pa. Nabili ko yung sa akin ng 13,000 pesos and dalawa ang Nintendo Switch ko na nabili. Masasabi ko na worth it siya kasi unang-una yung price, pangalawa yung exclusive games. Sa ngayon, ang nilalaro ko is itong Zelda Breath of the Wild. Natapos ko na din tong Mario Odyssey ng dalawang beses. Nakaka-addict yung larong yun. Masasabi ko na ang exclusive games ng Nintendo is masaya laruin. Meron akong mga third-party games na gusto ko din i-own soon, tulad ng Final Fantasy or Persona. Kasi sa tingin ko, mga turn-based games ang the best laruin dito, lalo na handheld slash home console hybrid. Pero more on handheld ako. Mas gusto ko ng handheld gaming. Ilang taon ko din nilaro tong PS5 pero iba pa rin yung handheld experience. Lalong-lalo na tong Zelda Breath of the Wild na napakalawak ng mundo. Mas masarap siyang laruin sa higaan, no, na nakahiga ka lang. Solid ang handheld gaming pero minsan gusto ko din laruin siya sa TV. So bumili ako ng controller, itong 8-bit Do Ultimate 2C. Gusto kong i-compare tong dalawang controller na to, itong PS5 and Ultimate 2C. Bakit 8-bit Do? Why not yung Switch Pro controller? Itong 8-bit Do kasi is nabili ko ng 825 pesos or plus or more or less plus shipping na yun. Super sulit. Experience ko dito sa controller na to is pag-uusapan natin mamaya. Dito muna tayo sa size comparison. Meron akong PS5 controller, PS4 controller, at itong 8-bit Do Ultimate 2C. Size na 8-bit daw, mas maliit ng konti pero compare kay PS4 controller, almost same size sila. Pero yung feel pag hinawakan mo na yung controller is komportable pa rin. Pero nashock ako dito kasi kahit mura, komportable pa rin. Magaan tong controller na to compare sa PS5. Si PS4 controller naman medyo may bigat ng konti. Compare kay 2C. Si 8-bit daw Ultimate 2C magaan compare sa PS4 and PS5 controller, pero hindi affected yung comfort at game experience mo dito. Next is yung buttons and analog. Buttons muna tayo. Dito tayo sa PS5 sa halagang 3,000 plus pesos. Solid yung directional buttons or D-pad niya. Hindi maingay pero may pagka-clicky, satisfying gamitin. Ganun din sa dito sa mga buttons niya, tong ABX, hindi pala ABXY to. Triangle, circle, square, tsaka X. May pagka-clicky pero hindi maingay. Solid itong controller na to. Super smooth yung analog. Pero meron yung time na nagkaroon to ng konting drift. Okay, dito sa right side. Siguro yun yung time na hindi ko ginamit yung PS5 no, ng ilang buwan. Siguro mga 4, maybe 5 months last year. Pero nung ginamit ko na siya, nawala na lang bigla yung stick drift. Ewan ko kung paano nangyari yun. Siguro dahil sa ina-update ko yung console tsaka yung controller kapag may update. Or siguro, nag-auto calibrate siya. Okay, so kinalibrate ng, sa update. Hindi ko alam kung paano nawala yun. Hopefully, nawala na and thankful ako at nawala na yun. Nawala yung stick drift na lang bigla. Dito tayo sa shoulder buttons. L1 tsaka R1. Clicky siya, may noise pero hindi mapapansin pag in-game ka, lalong-lalo na kung pag nakafocus ka sa game. Lalong-lalo na kung Ghost of Tsushima nilalaro mo. Maniwala ka, hindi mo mapapansin to. Trigger buttons naman, malalim yung travel dahil dun sa meron tong effect in-game. Okay, so dito naman tayo sa Ultimate 2C. Analog agad tayo. Ang masasabi ko is Hall Effect joystick to, so mas mababa yung chance na magka-stick drift. Hindi ako expert sa iba't ibang analog pero kung less ang chance na magka-stick drift, bonus yun para sa akin kasi lalong-lalo na yung presyo tapos naka-Hall Effect joystick ka. Good na good yun. Siguro dapat ito na yung standard ng mga controller ngayon, no? Kasi itong Joy-Con, mataas ang chance na magka-stick drift siya. Thankful naman ako at itong nabili kong second-hand na Switch and itong brand new na Switch is walang stick drift. Kaya bumili ako ng carrying case, guys, no? Bumili ako ng carrying case para just in case na hindi ko na siya gagamitin, tipong ilalabas ko siya, sa labas ko gagamitin. Please, safe yung console. Yung tipong iiwan mo sa bahay, nasa carrying case siya, hindi papasukin ng dumi, less yung chance na magkaroon ng stick drift. Pero I think, mas mataas yung chance na magkaroon ng stick drift yung Joy-Con kapag inabuso mo yung controller. Lalo na kung sobrang diin mo pumindot. Ganun talaga, wala talagang perfect na na bagay. Kung rough kang gumamit ng Joy-Con, for sure mataas yung chance na magkaroon siya ng stick drift. Solid yung analog pati yung L3 and R3. Okay, clicky siya.
hindi mahirap pindutin. Next is yung face buttons tayo. Dito tayo sa D-pad tsaka ABXY. D-pad is clicky pero hindi maingay. Satisfying pindutin. Itong ABXY naman is clicky pero may konting ingay. Pero hindi ko na din napansin lalo na pag maraming nangyayari in-game. Lalo na sa Zelda. Pag maraming nangyayari in-game, lalo na sa Zelda, hindi ko napapansin na maingay yung ABXY. Itong placement ng D-pad, medyo malapit siya sa right analog pero once na ginamit mo na siya more than twice, ma-adapt nyo din yung pwesto ng D-pad. Pero wala akong reklamo dito kasi 800 plus pesos, sulit pa rin siya. So, it's either i-adapt ko yung placement ng D-pad or maghanap ako ng mas mahal na controller. Dito na lang ako sa 2C. Sa halaga 800 plus pesos lang naman, mag-a-adjust ako. Willing ako mag-adjust. So, meron din siyang minus, plus button and capture button na clicky pero hindi maingay. Ganun din tong star button na hindi ko alam kung para saan. Hindi ko maalala kung ginamit ko ba tong star button. Kadalasan na ginagamit ko dito is yung plus tsaka minus button lang. Clicky din tong home button pero hindi naman to ganong nagagamit. So, clicky siya pero hindi ganun kaingay. Shoulder buttons naman tayo. Meron tayong 6 shoulder buttons. Okay? Meron tayong L1, L2, L4. R1, R2, R4. Para sa akin, hindi ko na kailangan yung L4 tsaka R4 kasi hindi ko naman nagagamit. Pero maybe in the future, may use siya sa akin. So, yung feel netong L1, L4, R1, R4 is clicky pero hindi maingay. Satisfying pinutin. Para siyang mouse click, yun yung feel niya. Pag nag-click ka ng mouse, ganun yung feeling. Itong L2, R2, ito yung naiiba. Hindi siya clicky pero satisfying pindutin. Compare sa PS5 controller, ito instant response agad, no? Instant. Kapag pinindot mo, mag-response agad. Masabi ko na sa halagang 800 pesos plus. Okay, ito na yung pinakasulit na nabili ko. Satisfied ako dito sa controller na to. Okay, last but not the least, napaka-importante na to kasi wireless controller to, is yung battery life. Sa tingin ko, based sa experience ko dito sa 8-bit Do Ultimate 2C versus itong PS5, yung battery life is, sa tingin ko, nasa around 3 times na mas matagal malobat kumpara dito sa PlayStation 5 controller. Hindi ko alam kung bakit ganun. Yung weight ng PS5 is parang mas malaki yung battery niya, pero hindi ko alam kung anong size ng battery nito. Siguro dahil sa feature ng PlayStation 5 or DualSense. Yung DualSense controller, maraming feature kaya mas mabilis malobat. Samantalang itong 8-bit Do Ultimate 2C is simple, kumbaga direct to the point na kailangan mo ng controller. Ito, simpleng controller na satisfying gamitin. So, yun yung masabi ko, simpleng controller, kaya siguro siya matagal malobat. Yung tipong naglaro na ako natry ko the other day, maglaro ng 7 hours to 8 hours straight. And yung battery life is umabot sa kalahati lang. Hindi ko ma-explain pero based sa price nito, tapos nagpa-perform siya ng ganun, masabi ko na sulit itong controller na to. Kung isa ka sa mga owner ng Nintendo Switch at ayaw mong tanggalin yung Joy-Con para lang makapaglaro sa TV, ito yung solid na controller na hindi mabubutasan yung bulsa mo. Niwala kayo sa akin. Sa mga naka-Nintendo Switch dyan and gusto nyo ng external controller, yung kumbaga pro controller, no? Ito yung magandang entry pagdating sa, pro controller, no? Solid ito. Okay. Tapos sobrang mura pa. I-rate ko to ng 10 out of 10 based sa price to performance. Ganun sa akin tong controller na to. So yeah, yun lang yung review ko dito sa controller na to, no? May recommend ako siya. Kung example, nakita mo siya sa Shopee and nagdadalawang isip ka na bilhin kasi sobrang mura, ito na yung time. Okay, ito na yung time para bilhin mo siya. Kung mayroon kang 800 or 900 pesos, bilhin mo na siya. Okay, kahit sabihin natin umabot siya ng 1,000 pesos, solid pa rin siya. Sulit pa rin. So, yun lang guys. So, yun yung quick, hindi ko alam kung quick review to. Napahaba ata yung explanation ko dito sa controller na to. So, yeah. Yun lang guys. Bye.